Isang panibagong araw na naman, at ito na ang aking part 3, cleaning my room. Inuna ko munang tupiin ang mga short at mga t-shirt. Sobrang dami talaga ng aking tutupiin ngayon, at yung iba ay lalabahan pa. Kitang-kita naman sa aking mukha na ako ay nababagot na sa kakatupi. Binigyan pala ako ni mama ng junk food, kaya makakakain na naman ako kahit bawal sa kalusugan ko. Anyway, paminsan-minsan lang naman. Sumipag bigla ako sa pagtutupi dahil may biyayang junk food na ibinigay si mama. At pagkatapos, nagwalis naman ako sa ilalim ng aking higaan. OMG, ang daming tutupiin. Tulungan mo ako. Kaya ko to. Laban lang, self. Yung iba ay mga labahin, kaya hindi ko muna tinupi. Hindi ko kasi namalayan na hindi ko pala naiwalay ang mga damit na naisuot ko at yung hindi pa. Sorry mga damit. Hindi ko sinasadya. Binaliktad ko muna kasi feeling ko mas napapadali akong matapos pero I'm not sure. Kaya pa, laban lang, Miss Tweety Bird. Pagod ka na ba, Miss Tweety Bird? Tutupiin mo pa lahat ng iyan. Mga short na naman yung tinutupi ko dito. Kung mapapansin ninyo, feeling ko mas madali sa akin magtupi ng short kaysa mga t-shirt. Feeling ko lang. Ayan, binaklas ko ang mga damit ko sa higaan at inilipat ko para mas malagay ko ng maayos ang mga itinupi kong damit sa aking higaan. Ayan, inarrange ko para hindi ako mahirapan. Tiknik-tiknik kumbaga. Tapos tupi na naman. Tinupi ko ang mga inilipat kong damit para mailagay sa aking higaan. Alam niyo ba guys, natalent ko talaga na singhutin muna yung damit para malaman ko kung naisuot na ba o hindi. Ewan ko, basta, ganun talaga ako eh. Kaya pa ba sis? Huwag kang mag-alala. Maglalaba ka pa. Dami kong labahan guys. Papakita ko sa inyo soon. Laban sis! Ayan, patapos na akong magtupi guys. Malapit na! Ayan, tapos na talaga guys. Sa part 4 cleaning my room ko na lang, ipapakita ang paglalagay ko ng mga damit ko sa aking mahiwagang Durabox. Sana matapos ko na. It's a new day and a new life. Ito na ang aking part 4 ng cleaning my room. Gumamit ako ng walis tambo para maayos na walisin ang sahig ng aking kwarto. Pagkatapos, inarrange ko ang mga bagay-bagay tulad ng mga papel. Nagwalis ulit ako pagkatapos para mas luminis pa lalo. Karamihan sa mga inayos ko ay mga score ko noong first year college hanggang first semester ng second year college. Iniingatan ko talaga ang mga ito bilang remembrance ng aking mga naging marka at proyekto noon. Para kapag tiningnan ko sila, maaalala ko kung paano ang buhay ng isang college student. Mag-arrange ka lang dyan, Miss Tweetybird. Matatapos mo rin yan. Ayan, isinilid ko na sa loob ng plastic ang aking mga school supplies.
Si mama talaga ang laging bumibili ng school supplies para sa akin. Super duper swerte ko talaga kay mama at papa. At binayaan pa ako ni Lord ng isang buong pamilya. Napachika tuloy ako. Nagwalis ulit ako kasi parang may natira pang dumi. Pakiramdam ko lang. Para akong Spider-Man dito. Pinunasan ko ang dingding ng aking kwarto para kahit papaano ay kumintab. Go, go, go! Honestly, nakakapagod din talagang maglinis ng bahay. Tulad ng ginagawa ko ngayon. Kaya dapat nating pahalagahan ang mga taong naglalaan ng malaking oras para lang linisin ang kanilang mga bahay. Ang hirap kaya. Ayan, kinuha ko muna yan. Actually, hindi ko talaga alam kung anong tawag dyan. Basta dyan ko, inilagay yung mga makeup ko at iba pang maliliit na bagay. Hindi rin kasi yan sa akin. Bigay lang yan sa akin ng mama ng boyfriend ko. Kaya ayun, tinanggap ko naman. Gamit na nga. Tatanggihan ko pa ba? Bawal tumanggi. Tapos, pinunasan ko pa ang dingding para talaga malinis tignan. Inalis ko muna ang mga bagay na nakalagay sa aking lalagyan at pagkatapos ay pinunasan ko ito ng maayos. Ayan, ibinalik ko na ang mga bagay dahil nalinis ko na talaga ng maayos. Hindi ko na nga lang ipinakita ng buo ang pagpunas ko sa aking lalagyan. Tapos, binalik ko na rin ang mga sabitan para magamit ko ulit. Diyan ko talaga nilalagay yung mga skincare ko. Walang pakialamanan dahil kanya-kanya tayo ng lagayan. Nakita ko rin yung helmet ko at naalala ko na mama pala ng boyfriend ko ang bumili nun. Ako at yung boyfriend ko ay binilhan niya. Thank you po. Tapos yung bagong heels ko naman ay galing sa mama ko. So nice, actually. Pero hindi ko pa nagagamit kasi wala pa naman akong paggagamitan. Pinunasan ko rin ang aking mahiwagang salamin. Nagpunas na naman ako ng dingding. Sipagan mo lang, Miss Tweety Bird. Matatapos mo rin yan. Ayan, umakyat pa talaga ako para maabot ko ng maayos. Ayan, ibinalik ko na ang bangko sa aking study table. Medyo nasiyahan ako dito kasi malapit ko na talagang matapos. Papakita ko sa inyo ang last part ng cleaning my room soon. Isang panibagong araw na naman. Ito na ang pinakahihintay ng lahat, ang huling bahagi ng aking video, cleaning my room. Kung makikita ninyo, may mga pinagbago na. Hindi na kagaya ng dati na magulo at makalat, kundi ngayon super ganda na. At kitang-kita ang improvement. By the way, nagpa-renovate pala ako ng kwarto. Kaya kung makikita ninyo, sa nakaraang vlog, wala pang kesame. At ngayon, napalitan na. Trip ko lang talaga. Ginawa ko yon dahil gusto kong dumilim yung kwarto ko. At syempre, tumpak na tumpak yung pagbili ko ng silver foam. Ayan na siya. Sobrang nice na talaga tignan. May binago din ako sa arrangement. Pero, hindi ko na lang na video. Dahil, masipag ako besh. Kahit walang video. Sorry. So, ayun lang guys. Stay healthy and ingatan ninyo ang mga sarili ninyo dahil walang nagmamahal sa inyo. Charot! Thank you so much for watching!